Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Okay? So, first message ninyo ay Gaia, connect to the pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. Okay? So, maaari, no, ng iba sa inyo dito, Cancer, medyo may katagalan na siguro na hindi kayo nakakapag-spend time with nature, hindi kayo nakakalabas ng bahay para mag-unwind, para maglakad-lakad, para magnilay-nilay, 'di ba, sa around surrounding nature. So, pwedeng trabaho, career, negosyo, bahay, no? Ang routine ninyo. So, pwedeng ganon. Kaya, eto, iniimbitahan kayo na muli, no? Mag-connect kayo kay Mother Earth. Muli, mag-connect kayo sa nature. Okay? Kasi nature is very healing. It's very therapeutic. Nakakatulong ito ng malaki sa atin. Lalong-lalo na pampakalma natin yan, no? Lalo-lalo na kung tayo stressed out na, kung tayo pagod na, 'di ba? When you spend time with nature and when you really connect with the nature spirits, mararamdaman ninyo na gumagaan, no, ang ating pakiramdam. So, kaya, yun, subukan din ninyo. Lahat ng nakabukas. So, talagang para sa iyo to. So, see your light, know your power, have the courage to walk your truth. Kasi, minsan, no, lagi lang tayong nagsasabi, no? Lagi lang natin sinasabi na ganito ang gusto kong gawin, ganito yung kung anong pinaniniwalaan natin, yung sinasabi natin, pero hindi naman natin din nagagawa, no? Kaya this is reminding you, no, na maging matapang ka, no, na gawin kung ano man yung sinasabi mo, kung ano yun sa totoong nasa kalooban mo, ano na nararamdaman mo, ano yung iniisip mo. Okay? So, what else? We have release. Release anything that keeps you from your path of authenticity. Okay? This is the time that you need to let go. Kung ano man ang mga bagay, ano man ang mga sitwasyon, or sino man ang mga tao sa buhay ninyo na hindi na nagsiserve ng inyong highest good, hindi na naka-align sa values ninyo, hindi na naka-align sa energies ninyo, yung ganun. So, it's about time na for them to release, no, out of your life. Okay? Kasi hindi na yan worth the time, effort, and energy para maging, maging presente pa, 'di ba, sa buhay ninyo. Alright? So, tignan natin. So, what else? We have Lily, spiritual love. Ayan. So, this is really, really beautiful, no? Kasi meron tayong pag-ibig, pagmamahal na maaaring maramdaman natin, no? From the people around us. Maaaring ngayon, ma-realize natin or makikita din natin, no? Na meron din pala mga tao sa paligid natin na they are truly nagmamahal sa atin. They are truly sincere sa atin. They are truly caring for us, 'di ba? Kasi minsan sa kabisihan ng ng buhay natin, kabisihan natin sa daily grind natin, 'di ba? Hindi na natin na-appreciate ang mga tao sa paligid natin. But now, maybe this is the time that those people as well also will be showing off their concern, their love, their care for you. Kaya maa-appreciate mo din sila sa ngayon, no? So, what else? We have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Ayan, kung sino man ito, sana maiwasan nyo pa, kung kilala nyo man ito. So, as much as possible, syempre, kung kilala nyo to, so, most likely, alam niyo kung saan to mga nagpupunta, 'di ba? Ano yung mga lugar na lagi silang nag-hangout, yung mga ganun. So, as much as possible, 'di ba? Kung ayaw mong makasama or ma-encounter yung taong ito, then just avoid those places. Okay? At saka kung pag nakikita mo, 'di ba, yung taong ito, para hindi ka na manega, hindi ka na mabwisit, 'di ba? Iwasan mo na lang. So, we also have funnel. Ayan. So, this is a period of frustration, no?
period of frustration sa ngayon. So, siguro po pwedeng mabubwisit ka dito sa taong ito. So, kasi pwede mo pang maiwasan yan, diba? Pwede mo pang maiwasan na mabwisit ka. So, iwasan mo din kung ano yung trigger mo. At in this case, parang ito si energy of the rooster, yung magiging trigger mo. Kaya, kung maiiwasan mo pa talaga yung taong ito, iwasan mo. Okay? Para hindi ka maapektuhan in a bad way. So, we also have scales. Keep your life in balance. Okay? Kasi kapag nasa balance ka, mas maganda ang takbo ng buhay. Mas maganda ang mga pangyayari, no? Ang flow, kumbaga, ng energy mo, ang flow ng buhay-buhay mo. So, mas maganda. At mararamdaman mo yon, no? Na parang everything is healthy. Kumbaga, everything is falling into its right place, yung ganon. Kaya, keep your life in balance, okay? Para maging maayos ang lahat lagi. A marriage will take place, either romantic or business. So, for some of you, po pwedeng romantic marriage ito. For others of you, baka business partnership ito. Baka meron kayong papasuking negosyo at makikipagsosyo kayo. You are going to collaborate, no, with someone. Kaya good luck sa'yo. Possible din na ang iba sa inyo dito is magpapakasal, no? Pwedeng kayo ay magpapakasal. Pwedeng kayo ay baka bagong engage or baka mai-engage pa lang, no? Pwede rin ganon ang ganap dyan. So, what else? We have broom, new home, new attitude. Wow. So, new beginnings, no? Surrounding you. Kasi si marriage, di ba? New beginning din ito. Tsaka yung release, no? If you are going to put an end to something, so for sure, merong bagong bubuksan ka, merong bagong papasukin ka, something like that, na sitwasyon. That's why it's also a new beginning energy. So, ito, may bagong bahay. Baka ikaw ay maglilipat bahay, baka ikaw ay magre-relocate, no? Or, pwede rin na kung hindi man ito shelter, hindi man ito tirahan, hindi man bahay, baka yung babaguhin mo pag-uugali. Yung attitude mo, siguro, yung behavior mo, maaaring meron kang babaguhin sa sarili mo. We also have the wind chimes, peace and harmony. This is really beautiful kasi finally, you will be able to feel that peace, no, and harmony within yourself or harmony with other people. So, magiging masaya ka na talaga, no? Talagang nasa balanse ka. Kaya mararamdaman mo yung kapayapaan, no, and harmony sa sarili mo. Kaya napakaganda. So, siguro, ano ka ngayon, maluwag ang inyong pakiramdam, masaya, high vibe ka, no? So, we have Turkey. Someone is behaving stupidly, you know? So, kung sino man ito, deadma ka na lang. Kasi ano magagawa mo dito? Wala ka na magagawa, may stress ka lang. If you are going to insist on giving this person advice or baka ginagabayan mo siya, pero wala, stupid talaga siya ngayon. Nagpapaka-stupid siya. Kaya kahit anong gawin mo dyan, kahit anong gawin mong pilit dyan, negotiation dyan, 'di ba? Kung gusto niya maging stupid sa ngayon, talagang hindi natin mababago yan. Kaya, as much as possible, dead man na lang, 'di ba? Pero magiging happy ka, 'di ba? Talagang mas pipiliin mo yung positive energy dito ang babalot sa iyo. At kung ano man yung mga negative energy na 'yan, siguro talagang pilit mong iiwasan, no? Pilit mong i-avoid ang mga 'yan and you're going to be focusing more on what is positive. Tulad nito, 'di ba? Mas pipiliin mo maging masaya. Bakit mo i-stressan ang sarili mo, 'di ba? Dito sa arrogante at mayabang na tao at saka dito sa nagpapaka-stupid, 'di ba? So, feeling ko you're not going to give time and energy on those kind of people, 'di ba? At pipiliin mo na maging masaya ka. Pipiliin mo na mag-focus sa kung ano ang mabuti at maganda, 'di ba? At makakapagpasaya sa iyo. So, we also have a financial pinch. And this is a reminder para sa iyo na mag-iingat din kayo sa paggastos ninyo, mag-iingat din kayo sa pag-handle ng inyong kaperahan. Kasi if, you know, makalimutan mo, 'di ba? Yung budget plan mo, hindi mo masunod kung ano yung
nakalista sa mga financial obligation mo, mga bayarin, mga gano'n, mga bills, at baka makalimutan mo, nagastos mo sa iba, hindi ba? So, magkaka-financial pinch ka diyan. Kaya mag-ingat ka din, no? Be careful with your spending. Okay? Take control of your money. Kumbaga, mag-budget ka, no? At i-manage mo yung kaperahan mo ng mas maayos, mas effectively. Okay? So, reconciliation. So, mayroon ditong siguro naging kagalit kayo, naging kaaway kayo recently or in the past. At ngayon, you're going to reconcile with that person. Siguro mas pwedeng ikaw ay willing ng humingi ng tawad sa kanya kung ikaw ang hihingi, or baka siya yung hihingi ng tawad sa iyo and you are also willing to forgive that person. Kaya magkakaroon dito ng reconciliation. Kaya good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.